ultimate dream ng kahit sinong dalaga ang maihatid sa altar ng kanyang mga magulang sa oras na siya'y ikasal. Ganyan din ang pangarap ni Steph. Kahit pa ang kanyang ama may karamdamang nagdudulot ng hindi mapigilang panginginig sa buong katawan. October 8, 2025, biggest day sa pag-iibigan ni Rodel at Steph. Sa araw kasi na ito, ikakasal na sila. Sila yung magulang ko, kailangan, syempre po, dream ko po talaga. Talaga pong palagi kong pinagdadasal na kahit ngayon po tumatanda, ganyan, lalo ilang taon din po ako bago pa naikasal, na sana nandyan pa po yung magulang ko sa kasal ko. Kompleto ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, mga kapatid, at mga magulang. Maging ang ama ni Steph, kahit kapansin-pansin na tila mayroong kakaiba sa kanya. Sinasabi rin po na iba, si papa mo, baka matumbayan. So ako po, palagi ko sinasabi, pabayaan nyo lang si papa. Kung paano niya gusto gumalaw, pabayaan nyo lang siya. Kasi wala naman po talaga kami magagawa kung paano po yung sitwasyon ni papa ngayon. Kaya ayoko na lang po isipin din yung mga sasabihin ng iba kahit po nakikita nila si papa. Basta po ako, kung okay si papa, okay po ako. Hanggang sa nagmarcha na ang bride papuntang altar, sinalubong siya ng kanyang nanay Mary Jane at tatay Alan. Yung papalapit po ako sa kanila, na nakita ko po sila doon, masaya lang po ako para sa kanila na nakikita ko po silang dalawa. Hindi ko po naisip na si papa nahihirapang maglakad. Wala po sa isip ko yung basta ako, nandun po yung pares na gulang ko kasama ko. Yun lang po yung nasa isip ko. Kahit tumutumba-tumba po si papa sa paglakad niya, wala po. Basta hawak ko lang po siya na tuloy-tuloy pa rin yung lakad namin. Si tatay Alan, panay ang mahigpit na kapit sa likuran, na tila ba pinipigilan ng kanyang panginginig kahit siya ay hirap na hirap. Pagtungtong sa altar, si tatay Alan yumakap pa ng mahigpit sa kanyang manugang. Marami sa mga dumalo sa kasal, hindi na napigilan ang pagbuhos ng luha. Hindi naman ganito noon si tatay Alan. Mabait at mapagmahal ang paglalarawan sa kanya ng pamilya. Mahirap po talaga, lalo na po sa akin. Kasi una po akong anak, parang ako po talaga na-enjoy ko nung makalakasan po niya. Ayun po yung memory ko nung na naiisip ko hanggang ngayon. Na talagang alagang-alaga po kami, lalo na po ako, kasi ako po yung unang anak nila, lalo pa po babae. So lahat ng memory ko po sa kanya, nung kalakasan niya talagang masaya po. At kahit full-time noon na nagtatrabaho bilang action officer sa City Hall ng Maynila, sinisigurado niyang maayos ang bahay, pati ng kanyang mga anak at mga apo. Okay po si papa, nagtatrabaho, pinibigay niya po lahat ng kailangan namin sa bahay, kumpleto po kami sa lahat ng gamit namin sa school, lahat po ng mga project namin sa school, kaya na tutugunan po lahat ni papa. Mabuting papa po yan para sa amin. Sa lahat ng mga ginagawa niya dati para sa amin, kahit ngayon po na may mga anak na ako, palagi kong kinukwento po sa kanila na ganito si daddy niyo. Nung bata kami, para kaming may grocery store sa bahay. Kasi hindi niya inahayaan na wala kaming pagkain pag uuwi kami galing school. Taong 2013, nagsimula ang panginginig ni Tatay Alan. Una, sa kamay muna. Una kamay lang eh. Tapos, hirap na ako matulog eh. Lagi na akong hirap maglakad, ang hirap magsalita. Wala ko nga na-stroke ako eh. Habang tumatagal, naapektuhan ang lakad niya. Nagulat. Ano na yung sinabi, walang gamot yung sakit ko. Ang habang buhay na to, hindi ako makapaniwala. Doon na nagsimula, na-depress ako. Nang magpatingin sa doktor, si Tatay Alan, kumpirmado, nasa early onset na siya ng Parkinson's disease. Isa itong karamdamang nakakaapekto sa central nervous system ng tao. Nawawala ng function at namamatay ang nerve cells sa utak. Kaya nawawalan din ng kontrol ang pasyente sa kanyang kilos at koordinasyon. At madalas, unti-unti itong lumalala sa paglipas ng panahon. Paano na sila? Masakit. Hindi ka na makatulong sa kanila eh. Nag-aaral pa na si Charles. Pumapasok siya, Manila ang dala. Nagtrabaho rin siya.
para sa pag-aaral niya. Ngayon, mahigit isang dekada na mula na magpakita ang Parkinson's ni Tatay Alan. Halos hindi na nga siya makakilos nang hindi inaalalayan o walang tinatamaan. Pero sa araw ng kasal ni Steph, nagsilbing paalaala ang kasalukuyang estado ng kanyang ama sa laki ng pagmamahal nito sa buo nilang pamilya. Masaya ako. Dahil, alam ko, hindi ka pa mabalaan ng pwede. Kasi, doon ang bahala sa alam ko. Alam ko mahal na maraming ka. Ang special moment na ito para kay Tatay Alan at kanyang pamilya, mas pasasayain pa natin sa pagbabalik ng kapatid mo. Napunungan ng luha ang pinaka-espesyal na araw sa buhay ni Steph. Subalit, hindi ito dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis-labis na kasiyahan na tiyak na dadali ng buo nilang mag-anak hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. Binisita namin si Tatay Alan sa kanilang tahanan. Heto raw ang daily routine niya. Pagka umaga po, pagising, papakainin siya. Ganun po. Tapos, gamot. Minsan siya na lang din lang nag-aano ng gamot. May inom. Malayo raw ito sa kanyang nakasanayan, maging ng kanyang asawa at mga anak, mahigit isang dekada nang nakakaraan. Ngunit, para sa kanila, no looking back na. Siyempre po, masakit sa amin na gano'n yung nararamdaman niya. Tapos hindi namin siya matulungan. Ano na lang, yung co-comfort na lang. Para lumakas yung loob niya, para hindi niya masyadong maramdaman yung sakit niya. Si Papa po talaga, siya po talaga yung hero ko. Siya po talaga yung tinitignan ko. Hindi naman po siya perfectong Papa. Meron din po kami mga pinagdaanan. Silang dalawa ni Mama. Pero sa totoo lang po, kahit anong nangyari dati, ang naiisip ko lang, natitira lang po sa akin kung gaano siya kabuti sa akin bilang tatay. Nung araw na nga ng kasal ng kanyang anak, maging ang mga naimbitahang dumalo, walang duda na maraming maantig sa kanilang kwento. Pagpunta pa lang niya sa stage, talagang umiyak na po talaga ako. Kasi alam ko po sa parents ko na ayun talaga yung hinihintay nila para sa akin. Na talagang matagal na po talaga na sa dami ng nangyari sa buhay ko. Alam ko, yun yung tahimik lang sila, pero alam ko yun yung pangarap po talaga nila sa akin. Ayun po, talagang masaya lang din po talaga na talagang iba po yung feeling na nandun po silang dalawa at natupad po yung pangarap na yun para sa aming lahat po. Subalit, bago pa lang araw na ito, muntik pang mag-back out si Tatay Alan. Iniiwasan ko mapahiya sila eh. Alam ko kung mangyayari sa akin eh. Nagtitinginan nga ako sa simbahan eh. Ayaw ko, mapapahiya sila dahil sa akin. Kaso, hindi ko kaya, hindi pumunta doon eh. Tatay ako eh. Minsan lang mangyayari yun eh. Alam mo gusto niya yun. Tiwala naman ako sa asawa niya, napakabait. Kahit nahihirapan ako, sumama ako. Hindi na nga bago kay Tatay Alan ang mabuli ng dahil sa kanyang sitwasyon. Pero sa pinakamalaking araw ng kanyang anak na si Stephanie, ginawa niyang lahat para matupad ang pangarap nitong ihatid siya sa altar. Kahit nahihirapan ako, nasalita ako. Para maibigay ko kay Esli kung gaano ko siya kamahal. Kahit lumul lang, napakita ko ang pumamahal ko sa kanila. Wala akong naibigay sa kanila. Nakakala ng kutsara sa akin yan. Nalabas ako ng bahay. Nagtitinginan ako. Wala sa akin yan. Masaya ako. Ano na lahat ng anak ko na magandang kalagayan na. At etong speech ni Tatay, ang pinakaumantig sa damdamin ng marami, maging ng mga netizen. Masaya ako. Dahil, alam ko, hindi ka pa mabalaan ng pwede. Kasi, doon ang bahala sa anak ko. Alam ko mahal na maraming ka. Kaya
Bakit mo sinabay? Dahil mami nagsisay kami. Mano ng mga anak mo? May nakasal ako araw-araw. Hindi para sa akin. Para sa mga anak ko, para sa apo ko. Batid namin na kailangan pa ni Tatay Alan ang mas mabusising atensyon sa kanyang kalusugan. Kaya naman, heto ang aming aksyon. So ang Parkinson's disease, isa sa mga sakit na komplikado. Ito ay sakit sa utak na naapektuhan ng paggalaw. Ang challenge sa doktor is bigyan ng empowerment ang pasyente at pamilya para makapag-decide sila para sa pasyente. Magagawa lang yun ng doktor kung mabibigay yung kaalaman tungkol doon. At the end of the day, ang pamilya pa rin yung kasama ng pasyente araw-araw. Meron tinatawag na caregiver burden. So maraming paraan. Unang-una, ang goal natin habang nabubuhay ang isang pasyente may Parkinson's disease, dapat meron ina-address natin yung kalidad ng buhay niya, quality of life. Para habang nabubuhay siya, okay ang paglakad niya. Nagagawa siya ng medication. Minsan din ang pasyente nagbe-benefit din po sa rehab doctor. So, therapy. Tatay, Nay, Steph, ito po padala po ni Senator Raffy. Siguro po 1 to 2 months worth po ng groceries para po sa inyo. Maraming salamat. Thank you po. Sige po. Bukod po dun sa groceries tayo, may pinadala na po si Senator Raffy sa cash assistance po para Maraming salamat. Sobra-sobra na po. Thank you po, sobra. Nabutin ako. Maraming pinakamadaming salamat. At sana pagbabayan kayo ng Panginoon. At bigyan pa kayo ng mahabang buhay para marami pa kayo matutulungan tulad namin. Maraming salamat po. Kaya po, idol ko, si Rafi. Maraming salamat po, Senator Rafi. Sana po marami ka po kayong matulungan. ito po. Hindi ko nakalimutan si Sir Raffy. Ay, wow! Wedding gift. Wow, thank you. Ay, grabe, nag-abala pa po kayo. Thank you po, Senator Raffy. And sobrang saya ko po kasi napasaya niyo po yung parents ko, lalo na po yung papa ko. Malaking tulong po sa amin na yung pagtulong niyo po na makahanap ng doktor na para po mapacheck up po siya. Yun po talaga yung pinaka-importante sa amin. Bonus na lang po itong lahat na ito, pero yun po talaga yung nabigay niyo po sa amin, yung pinakakailangan po ni Papa. Sobrang thank you po para sa lahat.